Nasa inyong mga screen ngayon ang live feed ng traffic situation sa Ross Boulevard Corner Redemptorist. Yan ay sa may Baclaran area sa Pasay. Nasa kaliwang bahagi ng inyong screen, yan yung papunta sa Cavite, papasok sa coastal area. At yung nasa kanang bahagi naman ng inyong screen, yan yung mula naman sa Cavite, papunta sa Maynila. At sa nakikita naman natin, kahit rush hour na, ay moving pa naman, fast moving pa naman ang mga sakyan, although may build up na konti. Araw po ng Martes, January 21, 2025. Kapit na Pilipinas dahil aarangkada na ang mga maiinit na balita. Ako po si Nina Corpus. Raratsyada at maghahatid ng balita sa bawat sulok ng bansa. Sabayang naririnig sa Radyo 630 sa Metro at Mega Manila at Regional FM radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ni Erwin Tulfo, ako po si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Isang fetus ang natagpuan. Naagnas na fetus natagpuan sa Camarines Norte. Pagtatapon ng dumi ng tao sa dagat sa Tacloban City, bistado. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. US President Donald Trump nanumpa na para sa kanyang muling pag-upo sa White House. Pagsipa ng presyo ng petrolyo, kasunod na ba ang pagtaas din ng presyo ng bilihin? Mga Pinoy, kaya pa ba? I heard you're coming to the Philippines for your new restaurant, but I'm here to prove you wrong. At mga cooking challenge ni celebrity chef Gordon Ramsay, hindi inatrasan ng mga Pinoy. Kinastigo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang probisyon ng panukalang Comprehensive Sexuality Education sa ilalim ng Senate Bill 1979 o ang Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Partikular na tinukoy ng Pangulo ang mga sinasabi niyang woke provisions na hindi anya katanggap-tanggap. Tinawag pa niyang absurd ang mga ito. Kinlaro naman ng Pangulo na pabor pa rin siya sa pagtuturo ng sex education sa mga kabataan, kabilang na ang consequence ng maagang pagbubuntis. Importante rin daw ang sex education para pigilan ang pagtaas ng bilang ng mga may HIV. Male and females is extremely important. Pero yung mga sinama nila na mga woke na absurdities are abhorrent to me. And I'm already guaranteeing hindi pa napasa ito. Pero if this bill is passed in that form, I guarantee all parents, teachers, and children, I will immediately veto it. Samantala, pinagtanggol naman ni Senator Risa Hontiveros ang Comprehensive Sexuality Education. Si Hontiveros ang isa sa mga pangunahing author ng Senate Bill 1979. Sabi ni Hontiveros, wala sa nasabing bill ang mga absurd provisions na pinangangambahan ng Pangulo. Bukas rin daw siya na tumanggap ng inputs para maging katanggap-tanggap ang nasabing panukala. Okay, kaugnay ng balitang yan. Pero yun nga, Nina, ano yung take mo sa... Oo sa nga ano, eh. Medyo mainit yung usapan na yan. Bilang, ako Bilang may anak ako. magulang. Bilang parent, ano yung... Siyempre, I was very concerned nung una ko itong narinig. At yung katulad nga ng sinabi ng Pangulo, ako kasi maliliit pa yung mga anak ko. So para sa akin, kailangan i-timing nila. Kailangan age appropriate, sinasabi nga nila. Yes. Pero kung totoo yung sinasabi ng Presidente, siyempre, ayaw naming mga magulang yan, di ba? 4 years old, ganito, ganyan. Pero sabi naman ni Senator Hontiveros, wala naman daw nakalagay doon. So Yes, kailangan siguro nating basahin na maigi ang mga nakalagay sa bill na ito. At baka hindi naman pala kailangan na magtalo, di ba? Oo. Bali, actually kahapon parehas naglabas yan ng statement, ng video statement. Si Senator Risa and si Senator Joel Villanueva, naglabas din siya ng statement. Actually, nung pag pinakinggan mo yung sinabi niya is ni Senator Joel is hindi naman siya totally against dun sa bill. Kasi maganda naman yung pamagat eh. Pero At yun saka nga, kailangan maganda linawin yung... gustong gawin. Yes, oo, nung yung mga bill provisions. na yan, oo. Yung gusto niyang kahihinatnan, ayaw nating, lalo na pag ang
pag nag-uusapan ay teen pregnancy. Yes, oo. Oo. So ayaw natin mangyari yan. Kasi ang nakita kong sinasabi doon is yung pati yung kay Pangulong Bongbong, no? Sinasabi niya yung mga international standards na dapat na define ng mabuti. Kaya siguro talagang maganda na dapat iisa lang, no, sa legislative proceedings para talagang mapag-usapan itong bill na ito. Opo. At saka, alam mo, kailangan talaga maging malinaw yan sa atin Kasi hindi naman pwedeng he said, she said, ganito, Yes, oo. ganyan. Kailangan talagang isa-isahin nila, lalo na po yung mga magulang ng mga maliliit na bata. Katulad ko, marami sa aking mga co-parents. Yes. Very concerned about this, to tell you honestly. Lalo na kung ikaw nasa Catholic school, ganyan. So very protective ang mga magulang. Okay, hindi niya, in a way, kaugnay ng balitang yan, no? Mga karangkada, pasintabi po at maselan itong balitang ihahatid namin. Isang fetus ang natagpuan sa Vinsons, Camarines Norte. Nahihirapan umano ang mga pulis na matunton ang mga magulang ng nasabing fetus. Yan ang umarangkadang balita ni FMR Bicol Correspondent Jonathan Magistrado. Na isang fetus ang natagpuan. Bit-bit ang ilang kahon, napasugod ang mga opisyal ng barangay sa masukal na bahagi ng Santo Domingo, Vinsons, Camarines Norte matapos maipagbigay alam ng mga residente na may natagpuan silang fetus dito. So damuhan siya, oh. Ayon sa Women and Children Protection Desk ng Vinsons Police, 7 buwan pa lamang ang lalaking fetus at nasa 3 araw na sa gubat mula nang iabandona. Tila tinangka pa umano itong lapain ng hayop dahil wala na sa pinagsidlang plastic bag. Isinantabi ng pulisya ang posibilidad na inanod lamang ang bata sa lugar lalo't bumaha sa ilang barangay ng Vinsons noong nakaraang mga araw. Actually, hindi naman sa kasama din sa mga flooded area ng yung time na na-recover po yun, talaga mababa yung tubig Nahihirapan ngayon ang pulisya na tuntunin ang mga magulang ng fetus dahil nasa boundary ng 3 barangay ang pinagtapunan. Wala rin anyang maibigay na datos ang mga rural health units na makatutulong para papanagutin sa kasong abortion ang ina ng bata. Wala pa po kaming lead, sir, na kasi wala ngang nakatala na buntis sa RHU o nagpapa-prenatal. Base din sa mga barangay official po wala naman silang kilala. Nasa state of decomposition na ang fetus, kaya nagkasundo ang PNP at Vinsons Municipal Social Welfare Office na agad na itong ipalibing. Jonathan Maestrado, umaarangkada sa pagbabalita. Nako, ano ba ng balita ito? Muli, pasintabi sa mga kumakain, arestado ang 3 sospek na naaktuhang nagtatapon ng dumi ng tao sa dagat sa Magsaysay Boulevard sa Tacloban City. Yan ang umarangkadang balita ni FMR Tacloban Correspondent Jay Barrion. Bistado ang nakakadiring modus ng isang hindi pa natutukoy na kumpanya sa Tacloban City. Ang truck na ito at 3 tauhan na aktuhang nagtatapo ng dumi ng tao sa baybayin na Magsaysay Boulevard pasado las 10 ng gabi nitong Huwebes. So far, continuous pa naman yung investigation para malalaman din yan sa near future kasi siyempre yung rehistro ng sasakyan at saka yung mga documents nga related doon sa kanilang ginagawa ay madidetermine kung sino yung may-ari ng sasakyan at kung sino yung nag-utos sa kanila. Nananatili naman sa kustodiya ng pulis ang mga naarestong suspect. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Water Quality Management o mas kilalang Clean Water Act of 2004. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Nung Huwebes ng mga more or less 10 o'clock up, nakita nila itong truck na nakaparada. Tapos may lumalabas na amoy na masamsam. So pinasipay ngayon. So doon, nakita nila na nagdi-dispose talaga. Doon na tumawag ng backup. Yung patrol natin sa Tumeco, habang nagpapatrolya din, dire-diretso na doon. So nakita nila talaga na nagdi-dispose illegally disposing human waste doon sa may area ng Magsaysay Boulevard. Yan, sa may Botanical Garden. Nangako naman si City Mayor Alfred Romualdez na papanugutin ang mga nasa likod ng balahurang modus na ito. Jay Barrion, umaarangkada sa pagbabalita. Sa ibang balita naman, tinatayang mahigit 2.7 million pesos ang halaga ng hinihinalang shabu na nasabat ng Rizal Provincial Police Office at PIDEA sa Barangay San Isidro, Angono, Rizal noong gabi ng January 19.
5 individual ang timbog sa buy-bust operation. Ayon kay Rizal Provincial Police Director Police Colonel Felipe Maragon, 3 sa mga suspect ay itinuturing na high-value targets. Nakumpiska ang 13 sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng halos 400 gramo. Ang 5 suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Angono Police at sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o RA 9162. Kahon-kahon ng hinihinalang smuggled na sigarilyo ang nasabat sa checkpoint sa Lanao del Norte. Ang mga kontrabando aabot sa higit 5 milyong piso ang halaga. Yan ang umarangkadang balita ni FMR Lanao del Norte correspondent Jam Nueva. Nasabat ng mga otoridad ang kulay asul na truck na ito pasado 3:00 ng madaling araw kahapon. Base sa impormasyong nakuha ng mga otoridad, kargado ito ng mga smuggled na sigarilyo at nang buksan, tumambad ang kahon-kahon ng mga sigarilyo na iba't iba ang brand. Aabot ang halaga ng mga ito sa higit 5 milyong piso. Galing ang truck sa Malabang, Lanao del Sur. Arestado naman ang driver na si alias Rafi at na-turn over na sa mga otoridad ang mga nakuhang kontrabando para sa karagdagang investigasyon at disposal. Yung isa pong operation natin sa Lanao del Norte, ito turn over po iyon sa pinakamalapit na Bureau of Customs po. Jam Nueva, umaarangkada sa pagbabalita. Sa ibang balita, pinag-aaralan ng Malacanang ang panukala ng Metro Manila Development Authority na agahan ang pasok ng mga empleyado ng gobyerno. Ito ay para maibsan umano ang traffic sa Metro Manila lalo't ipatutupad na ang rehabilitasyon ng EDSA ngayong taon. Sabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kung magiging maganda ang resulta ng pag-aaral ay ipapatupad ito. Gusto niya rin anyang makonsulta muna ang iba't ibang stakeholder, lalo na ang mga commuter. So if it turns out that everyone agrees to it, then I cannot see why it will be a problem. Okay? At kaugnay nga po ng panukalang modified work schedule for government workers, nasa linya ng ating telepono si Commissioner Eileen Lizada ng Civil Service Commission. Magandang hapon po, Commissioner Lizada. Magandang hapon po, Ma'am Ninya, at sa lahat ng nanonood at nakikinig. Magandang hapon po. Unang-una po, ano po ang tingin nyo dito sa panukalang gawing 4 a.m., anong oras na nga ba, Jack? 7 a.m. hanggang 4 p.m. ang work schedule ng government employees. Okay. Naiintindihan po namin where MMDA is coming from. Tinitingnan nila yung concern based sa lens or lente ng MMDA, among others, traffic. However, for the side of CSE, we also have to consider yung ating transacting public. Kung gagawin ho natin tong 7 a.m. to 4 p.m. ang working hours, kailangan ho nating pag-aralan ng mabuti at saka tingnan ho ano ang epekto ho nito. For example po, meron na issue kasi ang CSE na memorandum circular regarding flexi-work arrangements. May mga options po na binibigay doon sa 2 different government agencies. Meron pong work from home, merong work from a satellite fixed place, merong compressed work week, among others. That's, within that MC, meron din ho tayong flexi time. Ano ho yung flexi time? Pwede yung pumasok ng 7 a.m. at lumabas ng 4 p.m. Pwede rin pumasok ng 9 a.m. at lumabas ng 6 p.m. Bakit ho tayo may flexi time? While we have primordial concern, ang ating talagang importanteng iniisip dito ay yung transacting public, kailangan din ho natin pag-aralan din yung side naman ng kawani ng gobyerno. Okay, single mother, or meron kayong inaasikasong PWD sa bahay nyo, or merong elderly kayong inaalagaan. So, kung meron kayong anak na nag-aaral at ang klase niya ay 8 a.m., we allow flexi time kasi para mahatid niya sa school ng 7 a.m. or 7:30 ang bata.
And then magre-report na ang mama or ang papa sa office. So that's why we have things such as flexi time. But if this is a one formula for all government agencies, ang mangyayari po niyan, yung may mga batang maliliit, baka mas mauna pang dumating sa teacher kasi ihahatid na mas maaga before 7 a.m. Magigising na mas maaga. And then the domino effect on this as well is that government sector lang ang ating inaayos. But what about the private sector? Sila hanggang alas 5, pag alis nila sa kanilang opisina or kung mag-undertime sila, mas aagahan nila ang undertime para matransact kami. And meron hindi tayong ARTA na within X number of meters or radius na while you are still inside the government office, kailangan pong tapusin ng frontline services kayo, asikasuhin kayo. Paano kung 4 p.m. at meron pang mga transacting public or meron pa kayong mga kliyente, magsisarado na ho kami kasi 4 p.m. na, patay na yung aircon, uwi na. So balik na ho kayo bukas. So there are a lot of things na kailangan natin pong i-consider dito kasi there are also government agencies. Kami, DBM, COA, Ombudsman, and mga ibang LGUs, ginagamit po nila ang mga buses nila, ang mga coasters nila, ang mga vans nila. We shuttle our employees. Pumupunta ko, may pick-up points kami. So marami na akong sumasabay sa aming mga shuttle services para hindi na rin sila nagko-commute, they do not bring their respective cars or hindi na sila sumasabay sa ibang mga public utility vehicles. So kaya sinasabi natin, sana pag-aralan ng mabuti ito and try to look at the flexi-work arrangement that we have provided already. Kaya kami sa CSC, we do not say na, kayong lahat, ito ang gagawin ninyo. Hindi, we leave it up to the respective government agencies. Anong formula ang gagamitin ninyo? Example, Team A, pumasok kayo ng 7 a.m. to 4 p.m. Sige, Team B, kayo na naman ang 9 a.m. to 6 p.m. And all those na nasa back-end offices doing research work, sige, twice a week or once a week mag-work from home kayo. And then double yung outputs ninyo so your deliverables will be more. So, depende ho kasi sa agency at sa mandato nila kung ano yung pwede sanang applicable na flexi work arrangement. Kasi if your central office is if your main office is in NCR and you are coming from Bulacan, pero meron palang satellite office doon, pwede naman ho kasi mag-report sa satellite office if the work will allow it na pwede kayo magtrabaho sa satellite office, not necessarily entering the main office sa NCR. So marami hong options na pwedeng pag-aralan. And sa CSC, we are more than willing to render, to give technical assistance para mabigyan guidance po ang mga different government agencies on how to proceed, ma'am. Okay. Commissioner Jack Batallones po, ito lang po yung tanong ko. Anong magiging epekto po nito? Mas magiging efficient ba? Makokompromiso ba yung services na binibigay nila? Definitely, kasi kung sasabihin natin 4 p.m. ang alis namin, ang kawawa nito ang transacting public. Why? Okay, if ang time off mo is 5 p.m. pero kami ay 4 p.m. kasi hindi naman ginalaw yung sa private sector, di ba? So 5 p.m. kayo, 4 p.m. kami. Sige, you want to transact with, you are in Makati, and yung itatransact mo ay nandun somewhere hindi malayo sa lugar, medyo malayo sa lugar mo. So mag-undertime ka na, magka-clock out ka na earlier. Meaning, babawasan yung sweldo mo. When it should have been sana less, parang deducted like an hour only, or this one, na-atras ka pa. So, apektado ho kayo. Kami, on our end, ang sinasabi ho namin kasi we serve the public. Now, what is now the mandate of CSC? Will we prioritize? What is now our priority? Ang amin is when you do this, we are depriving the transacting public of the core. We have core working hours. Nasa MC rin ito, Memorandum Circular. The core working hours of government is from 8 a.m. to 5 p.m. Ibig sabihin, dapat may tao sa opisina sa panahon, sa oras na yan. Kasi yan yung alam ng transacting public na meron kasi lang kaharapin pag dumating sa opisina.
paano po yung galing sa probinsya pa. So aalis sila ng mas maaga para matransact kami dito sa central office if mga appeals na po ang sine-check nila. So sana mag-consult and sana pag-aralan nating mabuti ito. Or another solution is, sige, mag-inventaryo mo ng mga government agencies. Sige, ilan dyan ang may bus, ilan ang may coaster, ilan ang may van, ilan ang pwedeng i-shuttle, sino yung may coding. Sa mga coding ninyo, baka yung coding nyo, pwede kayo work from home. O ito yung output ninyo, ito yung pwede yung maraming options kasi, Sir Jack, Ma'am Nina, na pwedeng pag-usapan at pag-aralan. But to say 7 a.m. to 4 p.m., parang dapat itong pag-aralan kung anong epekto nito sa transacting public. Kasi sa ngayon naman po, sabi niyo nga, Commissioner Lizada, may option naman yung ating mga opisina ng gobyerno na mag-flexi time. Depende dun sa work nila. So, pwede naman pong i-apply yan. Alright. Maraming salamat po, Commissioner Eileen Lizada. Sa ibang balita, bistado ang isang Chinese na umunoy espiya dito sa bansa. Target daw niyang libutin ang buong Luzon, Visayas at Mindanao. 5 taon na raw nagmamanman ang suspect sa ating mga airport, pantalan, pati mga shopping mall at opisina at maging mga EDCA site. Bukod sa Chinese spy, nahuli rin ang 2 kasabwat niyang umunoyong Pinoy. Nitong Disyembre pa raw unang nakatanggap ng intel ang mga otoridad kaugnay sa grupo ng mga Chinese na nagmamanman sa bansa. Nasabat ng NBI mula sa suspect ang sasakyan kung saan nakakabit ang transmission system, LiDAR sensor at satellite navigation system. Ito raw ang ginamit para makuha ang mahalagang datos gaya ng mga kinalalagyan ng mga base militar, Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites, at mga kampo ng mga pulis. Tinitiktikan din daw ng grupo maging ang mga planta ng kuryente, mga opisina ng LGU, shopping malls, paliparan at pantalan. Hindi pa tukoy kung saan direktang ipinadala ang mga nakuhang datos. Good news sa mga retiradong militar at uniformed personnel. Mahigit 30 bilyong pisong halaga ng inyong pensyon ang inaprubahan ng Department of Budget and Management. Ayon sa DBM, ang 30,409,000 na budget ay kukunin mula sa pondo ng Pension and Gratuity Fund sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Mahigit 16 billion ang ibibigay sa Department of National Defense para sa mga retired military uniform personnel ng AFP General Headquarters at Philippine Veterans Affairs Office. 13 billion pesos naman ang ilalaan sa DILG para sa mga retired personnel ng BFP, PNP, BJMP at NAPOLCOM. 8 million pesos naman para sa 34 na pensioners mula sa National Mapping and Resource Information Authority ng DENR, habang 350 million naman para sa mga retiradong tauhan ng Philippine Coast Guard. Okay, inyo matapos sa good news, bad news naman para sa mga motorista, maghigpit ng sinturon. Mga kababayan, nagtaas na naman ng presyo ang produktong petrolyo kaninang umaga. Sa gasolina, may dagdag na 1.65 cents kada litro. Matapos last week, nagtaas sila ng 1.80 cents. So malaki talaga yung tinalon, no? Sa diesel, nako, mas masakit. 2 pesos and 70 cents kada litro ang itinaas. Kasunod, last week, nagtaas sila ng 90 cents. Simula Enero sa gasolina niya, no, pagpasok ng 2025, 3 pesos and 45 cents na kada litro ang tinaas ng gasolina, habang sa diesel, tumataginting na 5 piso kada litro. At dahil dyan, ano kaya ang masasabi ng ating mga kababayan sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo? Eto, maririnig natin ang kanilang mga sentimiento. Pila lang kami ng para makatipid nga kami kasi kapag takbo ka ng takbo, ang hirap ng biyahe, walang pasahero, di yung gasolina na matakaw, ganun. Eto, tulad na, takbo ka ng takbo, walang pasahero, di yung gasolina mo na ubos. Di pila na lang kami ng pila. Tulad dito, kahit minsan may huli, wala tayong magagawa. Wala naman tayong magawa dun eh. Hindi, laban lang talaga sa buhay, sir. Kumbaga, mag-a-adjust lang sa gastusin po araw-araw.
Wala na, hindi na kami kumikita kami, kunti na lang. Yung, pambili ng bigas sa araw-araw, wala na. 2 kilo, isa na lang bili namin, lugaw-lugaw na lang kami. Balik pila na lang sir kasi pagka mag-robing ka, dati nagro-robing kasi kami, mas malaki kita kaysa dito sa pila ka lang ng pila. Tuloy pa rin ang laban, sipag at tiyaga, dagdagan na lang ng sipag. Kung dati ang sipag mo 10, gawin mo ng 15 para hindi ka kapusin. Kukunti na nga lang kinikita mo, taas pa ng gasolina, ay pagka hindi mo pa tinuduhan na sipag, wala. Oh, yun nga, nagpa-gas ka na ba? Or Yun nga, di ba announce tayo ng announce? Oo, tapos nakalimutan mo. Pero alam mo, nakalimutan gusto mo man makatipid, no? May tip tayo sa ating mga motorista na nanonood. Pero I'm sure marami naman may alam nito na hindi pare-parehas ang presyo ng mga gasolina sa, kunyari, yung particular brand, hindi lahat yan pare-parehas ang presyo. May mga lugar kung saan mas mura ang presyo. Yun ang problema nga lang ay kailangan hanapin mo kung nasaan yung branch ng gasolina na yun na mura. So, yun nga, pwede ka pumunta as far as Antipolo or Fairview, pero yun nga, pag kinalkula mo rin yung biyahe mo, kahit paano, ganun din eh. Unless talagang sinasadya mong pumunta sa Antipolo o sa Fairview, meron kang binibisita doon, di ba? Oo, pwede. Diba? Isang Andun biyahe ang mga na lang. magulang diba? mo, sabihin mo na, o mga iba mo mahal sa buhay. So talagang ganun, kailangan alamin mo. Napansin ko rin pagka parang nasa major area yung mga gasolinahan. Yung mga, alam mo na, mas mahal kaysa pagka dun sa mga gilid-gilid or yung mga area na hindi masyadong, alam mo yung ganong ka-busy or bustling, kumbaga. So, kailangan alamin mo yan, yung mga gasolinahan na yan. At sabi mo nga, meron din na yung mga may card. Yes, oo. May mga specific membership cards. Hindi natin sabihin kung ano. Example ka nga dyan. May isang card, 3 pesos kada litro. Anong card yan? Alamin natin. Meron pa nga 5 pesos. Grabe talaga. Pati yung simpleng mga, basta iba-iba yan, pero hindi lahat ng particular company, ino-honor nila yung card na yun. So depende pa rin. Depende pa rin So yan hindi sa lahat ng branch. gasolinahan. Pero itong mga cards na to, marami tayong card na mga maganda to. makuha yung perks. Alamin nyo kung ano yung perks ng card na hawak nyo. Sayang yung Hindi diskwento. lang credit card. Baka sabihin, wala naman kaming credit card. Hindi, Siguro not yung mga necessarily. membership card. lang. Oo. Membership shopping, Yes. kasama yan. Okay, ayan ha. Kaya bago ka magpa-full tank, ayan, scout muna, pag may time, baka may mas abot kaya na nakatago sa daan. Okay. At wag raw puro full tank, partner Jack. Kasi nga, yun nga, di ba? Binanggit Ganun natin. ba? Wag ba puro full tank? Oo, wag puro full tank. Sige. Kaya sa susunod na gap, no, mamaya, tapos ang may bibigay tayong listahan ng mga tips. Okay. Oo, na may inyong magagamit, no? At sa aming pagbabalik, ilang mga bagong pulisiya agad pinirmahan ni US President Donald Trump matapos manumpa bilang 47th President ng Amerika. Tuloy ang pagharurot ng mga balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. President Donald Trump nanumpa na bilang ika-47th na President ng United States. Mula Amerika, umaarangkada si Nico Hernandez. Opisyal nang nanumpa si Donald Trump sa kanyang ikalawang termino bilang Pangulo ng Estados Unidos. Si US Supreme Court Chief Justice John Roberts ang nangasiwa ng panunumpa ni Trump na ginanap sa US Capitol Rotunda sa Washington, D.C. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I Ito ang unang presidential inauguration na ginawa indoors magmula ng manumpa bilang Pangulo ng Amerika si Ronald Reagan noong 1985. Ilan sa mga dumalo sa inaugurasyon ay sina dating US President Joe Biden, dating US Vice President Kamala Harris, mga dating Pangulo ng Amerika na sina Bill Clinton, George W. Bush at Barack Obama. Naroon din ang pinuno ng mga higanting tech companies gaya ni na Amazon founder Jeff Bezos, Apple CEO Tim Cook
At SpaceX founder na si Elon Musk na siya ring mamumuno ng isang Presidential Advisory Committee na tatawaging Department of Government Efficiency o DOGE. Sinimulan ni Trump ang kanyang inaugural speech sa pagbibigay ng pangako ng pagsisimula na ng Golden Age ng Amerika, kung saan sinabi nito na siya ay magiging isang peacemaker at unifier. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. Sa usapin ng foreign policy, nangako si Trump na babaguhin nito ang pangalan ng Gulf of Mexico at papangalanan niya itong Gulf of America. Muli rin niyang iginiit na babawiin ng Estados Unidos ang pagkontrol sa Panama Canal. Ito ay dahil umano sa labis-labis na paniningil ng Panama sa mga barko ng Amerika na paglabag sa Torrijos-Carter Treaty. Sa isang pahayag, sinabi ni Panamanian President Jose Raul Molino na mananatili sa kontrol ng kanilang bansa ang nasabing daanan. Sinabi rin ni Molino na hindi konsesyon mula sa sinuman ang Panama Canal at ito rin ay resulta ng ilang henerasyon ng pakikipaglaban para mapunta sa kamay nila ang kontrol ng Panama Canal. Ilan namang executive orders ang nilagdaan ni Pangulong Trump gaya na lamang ng pagdedeklara ng national emergency sa US-Mexico border, pag-atras ng Amerika mula sa Paris Climate Agreement, pagtatatag ng External Revenue Service na siyang lilikom sa mga buwis at taripa na makokolekta mula sa foreign sources at ang polisiya na tanging lalaki at babae lamang ang kikilalaning kasarian sa Amerika. Pang-47 presidente ng Amerika si Donald Trump. Kasama ni Trump ang kanyang may bahay na si Melania, Vice President J.D. Vance at ang kanilang pamilya. Mula Estados Unidos, Nico Hernandez, umaarangkada sa pagbabalita. At kaugnay nga ng balitang yan, nagpaabot ang ilang mga world leaders ng kanilang pagbati kay US President Trump. Muli, nagbabalik si Nico Hernandez. Congratulations, President Trump. Nagpasalamat si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa pagsisikap ng Trump administration sa pagpapalaya ng mga bihag na Israeli mula sa kamay ng Hamas. Positibo rin si Netanyahu na mawawakasan ng Amerika at Israel ang military capabilities ng Hamas at matutuldukan ang political rule nito sa Gaza. Positibo naman si Canadian Prime Minister Justin Trudeau na makakalikha muli ang Amerika at Canada ng maraming trabaho para sa kanilang mga mamamayan. Nico Hernandez, umaarangkada sa pagbabalita. Samantala, nagpaabot din ng kanyang pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong presidente ng Amerika. Sa kanyang post sa social media na X, sinabi ni Pangulong Marcos na umaasa siya na maigting na kooperasyon sa pagitan niya at ni President Donald Trump. Sinabi rin niya na ang matibay at matagal ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Amerika ay magbibigay daan sa kasaganaan at seguridad sa rehiyon ng Asia Pacific. At kaugnay po niyan, kasama natin via Zoom si dating Presidential Advisor for Political Affairs at Political Analyst Ronald Llamas. Magandang hapon po, Secretary Llamas. Magandang hapon, Ninya, Jack, at sa lahat ng inyong tigapakinig. Sir, ano po sa tingin ninyo ang direksyon ng Philippine-US Alliance sa ilalim ng ikalawang termino ni US President Donald Trump at ngayon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Well, kung titignan natin yung kanyang mga advisors, yung kanyang mga appointments, halimbawa sa State Department, yung kanilang Department of Foreign Affairs, ay wala masyadong magiging pagbabago. Baka nga ay magkaroon pa ng mga positive developments, no?
Dahil nga sabi ni Secretary Rubio na susuportahan niya yung Pilipinas sa ating historic win halimbawa sa UNCLOS sa West Philippine Sea at i-honor nila yung mga agreements na pinirmahan ng previous government. No? Kung yun ang magiging basihan. Pero siyempre, si President Trump is also an unpredictable leader. No? Katulad nitong kanyang inauguration, it's a combination of predictable elements at saka mga unpredictable pronouncements. Kaya siyempre, siya yung commander-in-chief, ay medyo yung iba ay worry na baka magkaroon ng mga unpredictability. Halimbawa, yung statement ni Trump na didepensahan lamang niya ang Taiwan kung Taiwan ang magbabayad ng panggastos sa kanyang depensa. Katulad ng sinabi niya sa Ukraine. So yes, wala masyadong nakikitang pagbabago sa ating relasyon sa kanila, lalo na batay sa kanyang mga initial appointments at saka mga advisors. But then again, Trump being Trump ay hindi natin ganun kasigurado. Tsaka Secretary, no, yun nga, pagdating sa ekonomiya po ba natin ay mag-work ba sa favor natin o basically katulad kanina sinabi niyo, wala rin masyadong magbabago po? Yes, dahil kumbaga yung relasyon natin, yung trade relationship natin sa Amerika ay wala namang deficit yung ating exports sa kanila. Bagkos ay meron pang surplus. Kaya in terms of trade, hindi ko nakikita na magkakaroon ng pagbabago. Mas malaki yung pagbabago sa trade between China and the US. Dahil mukhang balak ng Amerika na patawan ng malaking buwis ang mga Chinese products na papasok ng Amerika. Sa atin ay wala akong nakikita on the horizon na magiging major na pagbabago. Bagaman, pinapa-review ni Trump yung ating mga usapin sa tulong o aid sa lahat ng mga bansa na merong aid ng Amerika. Wala namang desisyon pa kung ano yung magiging pagbabago, pinapa-review lang. Kaya tigil muna for 90 days yata yung mga tulong ng Amerika sa mga bansang meron silang aid. Okay. Wala pa nga isang araw sa kanyang second term, marami na agad na binagong polisiya itong si President Trump. Kasama na po dyan ang pag-withdraw ng US World Health Organization. Ano po ang masasabi niyo dito, sir? Ito yung mas malaking posibleng pagbabago, yung tinatawag nating multilateralism. Halimbawa sa United Nations at ibang mga kasunduan para sa mga problema ng mundo. Halimbawa itong Paris Climate Summit, ito kasi yung pinagtutulungan ng buong mundo para ma-mitigate yung destruction ng global environment, yung climate change. Natanggap naman ng halos lahat ay naapektuhan yung ating mundo ngayon. Pero si President Trump kasi is a climate change denier. Ang sinasabi niya, nung una niyang termino as presidente, ay wala namang problema yung ating klima. No? Half jokingly, half seriously, sabi nga niya noon, mas kailangan ng US ng more global warming dahil masyado na daw malamig ang Amerika. So medyo ang tingin sa kanya ng mundo ay climate change denier. At itong ginawa niya ngayon ay nag-withdraw siya dito sa Paris Climate Summit. Medyo delikado ito dahil yung Amerika ang number one polluter ng ating mundo at siya yung nag-iisang superpower at this point. So yung kanyang desisyon at posisyon ay napakahalaga. Katulad ng ginawa niya na pag-alis sa World Health Organization na dapat sana ito'y nag-aalaga ng kalusugan ng mga mamamayan ng mundo. So may epekto ito. Kaya ang tatamaan sa ganitong klase mga desisyon ay yung multilateralism o yung mga alyansa sa mundo na humaharap sa mga global problems, no? Secretary, isang tanong na lang po from my end. Nakikita nyo ba itong, kasi may first term ni President Trump, ito pangalawa. So nakita, although hindi kakasumpa pa lang niya, nakita nyo basically maging parehas lang o panibagong version ni President Donald Trump ang ating makikita o parehas lang po ba?
Well, partly pareho, pero partly baka mas aggressive siya. Yung tinatawag niyang golden age ng Amerika. Halimbawa, itong usapin halimbawa ng mga Pilipino at iba pang migrants sa Amerika na pinapabawi niya yung birthright citizenship ay medyo medyo may epekto sa ating mga migrants, sa ating mga Pilipino na sa Amerika. Dati kasi malinaw sa batas ng Amerika, pag pinanganak ka sa Amerika, citizen ka. At yung mga magulang mo ay magiging citizen. Ngayon, pinapabawi ito ni Trump. Halimbawa, sa usapin ng gender, in our modern day and age, biglang sinabi ni Trump na dalawa lamang ang kasarian, lalaki at babae. No? Ngayon, halos buong mundo tanggap na may gays, may lesbians, may transgender, etc. Tapos ngayon, biglang sasabihin ng nag-iisang superpower, ay wala na yon. No, dalawa lamang, babae at lalaki. Kaya binawi niya yung mga affirmative action policies ni Biden na tinutulungan yung ibang mga kasarian, no, para sa affirmative action, no, etc. etc. So, medyo disruptive si Trump. Maraming mga magiging pagbabago, disruption, hindi lamang sa Amerika, kung hindi sa buong mundo. Alright. Maraming salamat po, Secretary Ronald Llamas. Sa aming pagbabalik, House Quad Committee muling naghearing ngayong araw. Pagkakulong ng umano'y fall guys dahil sa war on drugs ng nakaraang administrasyon, ikinabahala ng chairman ng komite. Ang mga detalye sa pagpapatuloy ng Arangkada Balita. Muling nagpatuloy ngayong araw ang mga pagdinig ng Quad Committee ng Kamara. Kanina, binawi ng komite ang contempt order laban sa dating hepe ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na si Wilkins Villanueva. Ito'y kasunod ng inihain niyang motion for reconsideration. Anya, nagko-cooperate naman siya sa Quadcom at nangakong patuloy na makikipagtulungan sa komite. Nangako rin siya na sasagutin ang mga tanong ng komite ng pawang katotohanan lamang. Samantala, nababahala si Quad Committee Overall Chairman Robert Ace Barbers tungkol sa umano'y grave miscarriage of justice sa ilang personalidad na nakulong bunsod ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, may ilang individual na nakakulong ngayon na pawang mga inosente habang ang mga totoo umanong may kasalanan ay patuloy na nakakalaya. Sabi ni Barbers, kabilang dito si Mark Taguba, Fidel Anoche D. at ang dating empleyado ng Bureau of Customs na si Jimmy Guban. Anya, maituturing na fall guys ang mga taong ito. Kaugnay nito ay nanawagan si Barbers ng mas malalimang investigasyon tungkol sa nangyaring paglilitis kina Taguba, D. at Guban. Sa ibang balita, kinukonsidera ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-extend ang termino ni PNP Chief Romel Marbil. Sa isang panayam nitong Lunes, sinabi ng Pangulo na posibleng makaapekto sa stability ng bansa ang pagpapalit ng hepe ng pulisya ngayong nasa gitna tayo ng election period. Nakatakdang magretiro si Marbil sa February 7, ang araw na maabot niya ang mandatory retirement age na 56. Samantala, magsisimula na ang appointment ban sa February 11, kasabay ng pagsisimula ng campaign period para sa national positions. So pinag-aaralan namin, but I think that is probably a very strong argument to keep him on. At the very least until after the elections. Isa pang local candidate ang nakakuha ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema para muli siyang makasali sa halalan sa Mayo. Una na kasi siyang na-disqualify ng COMELEC. Ang umaarangkadang balitang yan, hatid ni FMR Cebu correspondent Clark Pasuit.
Sabi ng Supreme Court, dapat ibalik ng COMELEC ang pangalan ni Cortez sa official list of candidates at ilagay ang kanyang pangalan sa official ballots. Tila nabunutan ng tinig si dating Mandaue City Mayor Jonas Cortez nang mag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema hinggil sa pagkansela ng COMELEC sa kanyang kandidatura. Binigyan din ng Korte ang COMELEC at ang naghain ng petisyon na si Erwin Estandarte ng 15 araw para magkomento sa desisyon. December 18, 2024 nang kanselahin ng COMELEC ang Certificate of Candidacy ni Cortez dahil sa false representation. Sa kanyang official statement, sinabi ni Cortez na ang desisyon ng Korte ay patunay sa papel nito bilang tagapangalaga ng hustisya at demokrasya sa bansa. Umapela rin siya sa lahat ng kampo na huwag maging dahilan ng desisyong ito para magkawatak-watak ang taga-Mandaue. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. O sa mga mahilig sa seat sale dyan, itutuloy na ng gobyerno ang kanilang plano na ilipat ang mga biyahe ng mga maliliit na eroplano mula sa Ninoy Aquino International Airport patungo sa paliparan sa Clark, Pampanga. Narito ang report. Para mas maging epesyente ang operasyon, sa Ninoy Aquino International Airport, ililipat na sa Clark Airport o mga secondary na paliparan ang mga tinatawag na island flights o mga biyahe na gumagamit ng turboprop planes. Ang mga turboprop planes ay mga eroplano na mas maliit na kayang lumapag at mag-take off mula sa may iksing runway. Yan ang napagkasundoan ng Manila Slot Coordination Committee na binubuo ng Department of Tourism, Manila International Airport Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines, Civil Aeronautics Board at New NAIA Infrastructure Corporation. Pag natuloy ito, nasa higit 2 milyong biyahero ang apektado base sa datos ng NAIA Terminal 4 kung saan umabot ang kanilang foot traffic sa 2.79 million passengers noong 2023. Noong bago magpandemya, umabot pa sa 5.74 million na pasahero ang gumamit ng NAIA Terminal 4. Alam naman po natin na pag turboprop po, mas maliit po yung passenger capacity ng eroplano. So by moving 30% of that capacity, we also expect naman po na yung airlines natin would replace that with bigger airplanes. So mga A320s po that can accommodate more passengers. Base sa resolusyon, dapat 30% ng mga turboprop operation ng mga airline companies ay mailipat na sa Clark sa Marso. Okay, at para bigyang linaw ang isyong ito, makakasama natin via Zoom si Attorney Manuel Jeffrey David, ang Head Executive Assistant ng MIAA. Magandang hapon po, magandang gabi. Attorney. Ay, magandang gabi, Jack, Nina, no? Yes, just to clarify yes, lang in the report, one of the members of the Manila Slot Coordination Committee is the Department of Transportation po, under the Undersecretary for Aviation and Airports. Kasi I heard Department of Tourism. It's DOTR po. DOTR. Okay, sige po. Noted on that, sir. Attorney. Attorney, yun nga, yung doon sa issue, no? Ano yung talagang yung paglilipat natin ng planes? Ano ba to? Dahil di ba, ito ba yung dahil nagkakaroon ng air traffic or ibang issue po yung ina-address po natin dito? Well, it's really with regard to efficiently rationalizing yung usage ng airport, no? Kasi po, tandaan po natin na ang airport po natin is limited in terms of infrastructure. Currently po, nandun na po tayo sa pinaka-limit ng number of flights per hour natin, which is around 42. So, syempre po, kung gusto po natin dumami yung capacity ng airport, one of the ways that we can actually accommodate the increase in capacity is to accommodate larger aircraft, which would be, of course, yung mga A320s po, Boeing 737s, and of course, yung mga mas malaki pa pong eroplano. But in this regard po, alam naman po natin kasi na pag turboprop aircraft po, medyo maliit po talaga ang kanilang capacity in terms of passenger carriage. So, kaya po dapat talagang ilipat po sila sa secondary airports. Okay. Attorney David, ano po ang advice ninyo? Anong adjustment ang pwedeng gawin ng ating mga pasahero? Dahil sabi nyo nga, come March, ngayong Marso, ay ililipat na itong mga mas maliliit na eroplanong ito. Kasi paano kung nakabili na sila ng ticket po, Attorney David? Ms. Nina, 30% pa lang naman po nung summer schedule yung malilipat. So, ibig sabihin po 30% lang po nung capacity of the
turboprop aircraft yung ililipat to Clark and other secondary airports. So kung kayo naman po, let's say you have already arrangements with the domestic carriers to book your tickets, ang Manila Slot Committee resolution naman po provides clearly that they have to inform yung passengers nila kung meron pong changes in terms of flight schedules. So kung malilipat po yung flight to another airport or i-cancel po yung actual flight na yon. May remedies naman po ang ating mga pasahero in this regard po. So, Attorney, nga sabi 30% ang target nyo by March. Ano yung full implementation po neto? At ilang carriers po ang apektado dito? Well, for the meantime po, when we refer to the 30%, sir, it would be mostly SEBPAC and PAL because in the same resolution, there is an exception that, if I may read it verbatim lang po, para hindi po ako magkamali, scheduled domestic carriers that utilize purely turboprop aircraft having 5 or less aircraft in its fleet. So examples given in the actual resolution is Sunlight Airways, Island Aviation, Alpha Land, Air Swift will be given 1 year from the start of summer 2025, which would be March 2025, or until summer of 2026 to completely transfer its turboprop operations to other airports other than NAIA. So may exception po, sir. Okay. So sa 30% natin initially, what will be affected would be PAL Express and SEBPAC. Okay. Maraming salamat. Yes, sir. Sorry, ano lang po, clarify ko lang din po, and hopefully po by winter 2025, which would be 26 October, makalipat na po ng 100% yung operations ng turboprop operations ng PAL Express and SEBPAC po. Okay, maraming salamat, Attorney Manuel Jeffrey David. Salamat po sa oras. Salamat din po. Sa aming pagbabalik, Pinoy Celebrity Chefs kumasa sa challenge ng nag-iisang Master Chef. Tutok lang dahil magbabalik po ang Arangkada Balita. Na-shock ang food content creator na si Abby Marquez, also known as Lumpia Queen, nang mag-comment sa kanyang TikTok post ang celebrity chef na si Gordon Ramsay. As if it's not enough, may challenge pa sa kanya ang Master Chef. Yan ang umaarangkadang balita ni DJ Mama Mia. What happens if we wrap crab cake in lumpia wrapper? Ang TikTok video na yan ni Lumpia Queen na lumpia version ng crab cake with more than 660,000 hearts. Nakatawag pansin din sa Michelin star chef na si Gordon Ramsay. Napakomment pa nga ang Master Chef na ikinashoot ng malala ni Lumpia Queen. Ang challenge, ilumpia-fy ang signature dish ni Chef Gordon na Beef Wellington. And like any Pinoy foodie, magugulat pero hindi aatras. Kaya si Lumpia Queen, kumasa! Ang sikat na Beef Wellington recipe ni Hell's Kitchen host Gordon Ramsay, ginawa niyang lumpia. Pasok sa panlasa ni Chef Gordon ang lumpiang Beef Wellington. Iba ka, Lumpia Queen! Bukod kay Abby, sumabak din ang ilan pang Pinoy foodie sa pa-challenge ni Chef Gordon. Gaya ni celebrity chef Judy Ann Santos na kumasa naman sa 10-minute halo-halo challenge. Sa kanyang post, sinabi ni Juday na iyon ang pinakamabilis at pinaka-nerve-wracking pero the best na 10 minuto ng buhay niya. Gaya ng iba pang nasa culinary world, hindi rin makapaniwala si Juday na makita up close ang isa sa kanyang mga idolo sa kusina. Nasa Pilipinas ang renowned British chef para bisitahin ang kanyang restaurant na binuksan last year. Nakilala si Gordon Ramsay sa mga hit cooking shows na Hell's Kitchen, Kitchen Nightmares at MasterChef. Ako si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa pagbabalita. Kaugnay ng balitang yan, makakasama natin si Chef. Biro lang, wala. Nakita ko namamalengke kanina sa farmers. Mahihimatay na sana ako. Ano nakita mo namamalengke? Sa farmers, may pictures sa social media. Ikaw nakakita mismo? Yes, oo, nakita na nag-post nandun. Kaya hindi siya nakapunta dito. Akala ko ikaw mismo nandun Okay, ayan po ha, masarap pang lumpia, ano? Ano kayong gusto mong gawin? Longganisa kahapon, di ba ngayon lumpia?
Speaking So, of sa mga nakakanood lumpia, sa bahay, alam niyo na lulutuin niyo ngayon. lumpia with a twist. Lumpiang Yes. longganisa kaya, di ba? Pwede. Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita. Buong araw, magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayong makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630. Nagmamadali ang mga issue at balita. Linawin natin. Linawin natin. Pagaangin natin. Pagaangin natin. Pasayahin natin. Pasayahin natin. ATM. Anong take mo? Kasama ang solid tambalang T-Rex. Tambalang T-Rex. Terry Ridon at Alex Baltazar. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Nina Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Nina Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo.